Hi Aquarius, second half of 2025. Ito na po ang inyong reading. Kukuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan nyong marinig ngayon. Medyo late na to, pero ilalaban natin. Pumasok na, no? Dito na tayo, mid-month na tayo. Mid-year. Ay, mid-year. 2025. Anong parating sa inyo? Anong ganap? Anong blessing? Anong kailangan nyong marinig? Kuha muna tayong pinaka-advice, Aquarius, guidance for you. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito na Aquarius, guidance, message para sa inyo. Ito na. Tapos, okay, hindi natin pipigilan. May tatlong baraha. Ika-clarify natin gamit ang tarot. Basahin natin. Forgive. Forgive. May hugot. Forgive at mayroon pang umatching. May blessing. Tayo po ay live na live ngayon sa ating TikTok. Babalikan ko kayo maya-maya guys kung merong magtanong. Reveal what needs to be seen. Reveal what needs to be seen, Aquarius. May hugot at go for it. Go for it. Go for it. Forgive. Reveal. Go for it. Tingnan natin. Ano itong mga marireveal na to? Bakit ito yung nagsibagsakan sa inyo, Aquarius? Anong kailangan nyo marinig ngayon? Guidance. Para sa mga taong maring makapakinig, mid-year na tayo, guys. Second half of 2025. Anong parating sa inyo? Anong ganap? Anong blessing? Anong mensaheng gabay? May sumasama sa kamay ko. Ibaba na natin yan. Okay? Message po para sa mga Aquarius. Energy check sa mga situation. Ito na. Kumpol na. Hindi natin to pipigilan. Isa-isahin po natin. Good evening sa inyong lahat. So, live na live tayo, guys. Babalikan ko kayo maya-maya. Sana maging part kayo dito. Page of Swords. Queen of Wands. Pages. Page of Swords, Page of Pentacles. The Wheel of Fortune is in reverse. Pero kung meron mang ilang reversal na baraha, guys, Aquarius, kung bago lang kayo kay Moonchild, it doesn't mean na nakabaliktad ang baraha ay hindi na agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Nine of Cups and the Ace of Cups. Meron pa dito. Hindi natin pipigilan. The Hermit, this one is in reverse. 10 of Pentacles, 10 and 10, 10 of Wands, reverse. Forgive, reveal, go for it. Okay. So, ayusin natin ang camera. Sobrang imbalance ni Moonchild. Pero, okay. Claim na ba natin to? Umangat ang mga bago, pagbabago, Pages. Page of Pentacles manifestation card, guys. Kung ano yung nakikita nyong kayo, ngayon pa lang, 6 months, a year from now, bilang kayo yung mga Aquarius, very futuristic. Ayan, parang very advanced kayong mag-isip. So, i-claim na natin to. Okay, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na. Kung ano yung nakikita nyong kayo sa inyong buhay, life in general, tayo po ay general message. Okay? Yan ay matatanggap nyo. Umangat yung ilang goals, yung hopes, yung wishes nyo, pagdating sa buhay, pamilya, pera, okay, relationship, Ace of Cups, forgive, full moon in Pisces. Okay, hindi kailangan mag-apply yung ilang signs, regardless po, pero yung energy ni Pisces is all about healing. Healing, closure, endings. Yes, the Hermit ay narito. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero, could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually, meron tayong healing na nakikita. Or healing sa Tagalog. Kinagalog, healing na may isa sa katuparan. Or may paghilom sa ilang kasugatan. Physically, mentally, emotionally, guys, ha? Again, depende yan. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Pero in order for you na ma-reach itong healing na ito,
or yung moving on pace ba kayo ngayon? Para sa ilan na nasa process ng healing emotionally or physically. Forgive. Ayan, in order to move forward, forgive. Kailangan mo nang magpatawad or pagtanggap sa sitwasyon. Para sa ilan yun na may hugot at parang may ilang bigat na ni-release or kailangan i-release na hindi na okay, wala nang liwanag or kaliwanagan. Do some reflection. Ayan. Actually guys, umangat dito yung ilang ilang delahin nyo, the Ten of Wands. Yung ilang nakakapagpabigat sa inyo. Parang fats ni Moonchild to. Ayan. Yung mga taba ni Moonchild, Cherise. Hindi. Again, hindi ako health advisor, pero sobrang mag-a-apply yung ilang bumabagsak dito astrologically, guys. Bilang nagbibigay diin sa inyo ngayon, ang inyong mga 6th house of health. Forgive, parang yung healing. Again, napakalawak niyan. Para sa mas ika-comfort, mas ika-healthy nyo, meron kayong kailangan higit na tutukan sa inyong mga sarili, sa relasyon man, sa katawan. So, papakiramdaman. Okay? Kung ano yung sinasabi niyan, guys, listen. Listen to your body. Always listen to your body. Sa part na yan, guys, of course, kayo po ang higit na makapagsasabi. But this is the time, second half of 2025. Kung pahihintulutan nyo lang naman na ma-improve yung inyong mga physical health. Okay, emotional health. Why not? So, take advantage kasi si Jupiter po, the planet of luck, na lagi nating nami-mention, just entered your 6th house. So, may ilang healthy benefits yan. Pero this is something na tutulungan ng sarili. Okay, kung anong kailangan alisin, bawasan yung ilang nakakapagpabigat sa inyo. Stress ba yan? Or, dalawa lang naman, pagkakulang or pagkasobra. Okay, ayan. Improvement health-wise, claim natin Jupiter, the planet of health, wealth, lahat na ng magagandang possibility just entered your 6th house. So, healthy. So, ano to? Ano tong parating Moonchild? Blessing of health, forgiveness, healing, peace of mind. So, again, dalawa lang to, guys. Kapag nagtatransit si Jupiter, either, andyan yung pagka-healthy talaga, lalakas kayo, tutulungan ng sarili, or mapanghihinaan, mawawala ng kaliwanagan. So, dito, sasabay kayo. Okay, tulungan. Kung kailangan, at talagang merong nararamdaman, magpa-check po sa mga profesional. Okay? Kasi merong improvement naman may paghilom. Okay, claim na ba natin yon? Yes. Andito yung hopes, yung wishes niyo, may bagong pahina akong nakikita, bagong simula. Yes, something will end for some of you, but something else will begin din naman. Okay, huwag kayong mawala ng pag-asa. May hugot, no? Maraming opportunities akong nakikitang parating, pages, bagong chapter sa inyong buhay. Relationship, money, andito yung energy. Claim na ba natin? Of course, lahat yan. Samahan ng dasal, ha? Samahan ng dasal at ng paggawa. Okay, baka kasi yung iba dito ay humahanap ng timing sa kakahintay natin. Hindi nyo pala napapakita na i-showcase, na i-reveal kung ano yung kailangan maipakita or maipadama. Reveal what needs to be seen. Ano yun? Ito yung kakayanan mo. Okay, na ma-improve ang iyong buhay or kung ano yung nilook forward mo pa sa iyong buhay, pinansyal, pamilya, kalusugan, andito na lahat. Okay, go for it. Kita nyo, mai-relate ni Moonchild yung ilang bumagsak pero nagtutugma sila sa isa't isa. Napakagandang pagkakataon ito, second half of 2025, na higit mong bigyan ng pagkakataon ng iyong sarili to shine. Actually, this could be your opportunity to shine. Go for it. Huwag kayong, ito kasi meron ako nakikitang parang nagiging hindrance. At minsan, wala tayong higit na kalaban kundi yung sarili nating isipan. Sobrang makaka-relate si Moonchild dyan. Okay, kung single kayo, dito kayo sa point ng healing, new beginnings, puro new beginnings yung nakikita ko, new opportunity.
Or kung wala dito ang inyong higit na focus, moonchild, okay lang, wala akong love life. Or kung nasa isang relasyon kayo ngayon, may paglalim, may yaman, okay, may growth. Single. Diba? Minsan tumatalon yung message ni Moonchild. May opportunity. It could be new Ace of Cups. New love interest. New friendship, okay, or new connections. Kung magiging bukas kayo, kung i-allow nyo to, meron tayong nakikitang ganda. At magandang possibility. Okay? And dito na ang lahat. May yaman, may growth. May improvement or even developments. So, ano pa to? Blessings. Actually, sa 6th house, guys, pumapasok din po ang work, ang inyong mga pang-araw-araw na buhay. So, may something energy dyan. Go for it. Pangatin yung confidence na magagawa mo. Or merong mga bagong opportunity, new job, or new possession ba to? May pag-level up, may pag-increase. Alam ko ang tamis. Kasi andito yung mga pangarap nyo. Go for it. This is about your hopes, your goals, your wishes. The 9 of Cups, the Page of Pentacles. Ito yung paniniwala, yung curiosity, yung excitement pages, na parang kayong laging nagsisimula sa una. Alam mo yun, yung enerhiya, stay motivated. Okay. At meron kayong gabay. Meron akong nakikitang gabay sa inyo, Aquarius. The Hermit. 10-10 ang rating. Someone older. Masculine energy. Could be your boss or someone nakatataas, nakatatanda, your guardian, your parents, or talagang may gabay kayo. Okay? At dito, hindi kayo nag-iisa, may suporta. Minsan, kailangan lang natin mapaangat yung boses or yung paraan. Go for it. I-reveal nyo yung mga nararamdaman. This is the best time, second half of 2025. Kung ano yung nararamdaman, physically, mentally, emotionally, huwag nyo sarilinin. The Hermit kasi ay narito ang mga nararamdaman. Lalo pa kung medyo komplikado to. Sabi ko nga, kung medyo hindi okay at kailangan nyo dumaan sa healing, magpapakonsulta dito sa ilang expert or someone nakatataas, nakatatanda. Hopefully, kahit paano nakukuha yung messages ko, pero ito yung umaangat sa inyo. May mga bago pa, guys. Okay, panghinaan ng loob. Kung kailangan nyo munang damahin itong sitwasyon na to, yung ngayon, be in the moment, stay in the moment, be present, kasi sabi ko nga, ang mga Aquarius, very futuristic. Huwag natin masyadong bigyan ng control yung mga bagay. Kung anong yung ngayon, yun naman yung mahalaga. Take it easy. Don't be too hard sa iyong sarili. One step, one day at a time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages, second half of 2025 para sa inyo, Aquarius.